Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang nitong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga Hebreo, Kabanata 7, talatang 26. Ito po ang sinasabi. Sa makatuwid, si Jesus, kung ganoon, ang pinakapunong paring nakakatugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan, na sila'y iyong ingatan sa mga masasama. Aming ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila ay makasumpong ng trabaho at tulungan niyo po sila. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po sila at ingatan sa lahat ng oras at ilayo mo sila sa kapahamakan. Gayon din sa mga nagsiselebrate ng wedding anniversary, pagbuklurin mo sila ng pag-ibig upang maranasan nila ang pag-ibig na mula sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid, when leaders fall, no? When leaders fall. Just recently, isang best-selling book author sa US na nagpastor ng isang mega church ang nagpost sa Instagram na hindi na siya Christian. Before him, isang high-profile pastor at pioneer ng isang trailblazing church sa US and author ng numerous discipleship books na nakatulong sa maraming Christians, ang napilitang mag-retire ng maaga dahil sa sexual allegations from several women's leaders and members of his church. So these are heartbreaking news, lalo na kung ang personalities concerned and the books they wrote made an impact in your life. Mas masakit pa kung ang sarili mong pastor o Bible study leader ang nag-fall into sin, no? Nahulog doon sa kasalanan. At kailangan silang mag-exit from their leadership role in order to undergo spiritual discipline. Even before this man, David, a great king and warrior, and known as a man after God's own heart, also fell into sin many times. Nag-commit siya ng adultery with Bathsheba, ang married woman. Hindi lang yan, mga kaibigan, ha? Gumawa pa siya ng plot para mamatay ang sundalong asawa ni Bathsheba.
while he was fighting for Israel. At nagkaroon siya ng anak sa pagkakasala with Bathsheba. How should we respond when leaders will look up to fall into sin? First, let us hold on to Jesus, who is the author and perfecter of our faith, the only one who can give us strength when we feel disappointed or discouraged. According to Hebreo, Kabanata 12, talatang 2 hanggang 3. Si Jesus lang ang holy and perfect. Kaya dapat siya lang ang source ng confidence natin in our daily walk of faith. Although God calls us believers as holy because He has taken away our old sinful nature. Inaasahan pa rin ng Diyos na maging holy tayo sa ating daily conduct. And His grace, tinutulungan niya tayong magawa ito. Secondly, let's refrain from making any comments or judgment on the person concerned. Si Jesus mismo ang nagsabi, mga kaibigan, huwag kayong humatol nang kayo'y di hahatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Ayon sa Mateo, Kabanata 7, talatang 1 hanggang 2, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Thirdly, pray for the restorations of this person. Hindi lang si Lord, mga kaibigan, but also the family, friends, church, and community niya. Kaibigan, iyon ang pinakamabisang proteksyon sa ating mga manggagawa na sa tingin natin ay nahuhulog sa kasalanan. Ipanalangin natin sila. Ipanalangin natin sila. Dahil sabi nga ng salita ng Diyos, magpapaalalahanan kayo sa isa't isa upang hindi kayo mahulog sa pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, You alone are the holy, perfecter one. I will fix my eyes on You alone. Thank You for Your grace that enables us to walk in holiness. Amen.